Mga kapatid, hindi talaga tayo maaari na mamuhay na wala ang salita ng Diyos. If we don't eat of the Word of God, we'll die spiritually. People that are spiritually dead don't have the chance to meet God when they die physically. That's why he said in Matthew 4:4, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God." In order for us to be physically alive, we have to nourish our bodies with healthy foods. You cannot go on living without food, without eating food. Hindi rin tayo makapagpapatuloy na mabuhay sa spiritual kung walang pagkaing spiritual. At ang pagkaing spiritual ay walang iba kundi ang mga salita ng ating buhay na Diyos. I will read one verse, and I would like to expound on that, and I would like to give to you some of the thoughts about this verse. And I believe that many of us who have been walking faithfully unto the Lord, perhaps sometimes we have some questions in our minds, especially so when trials and temptations come our way, and we've been faithful to God. I met a man, he said, "I've been helping people for 41 years because I've been working in the hospital. I've seen emergency cases. I've seen people with health problems, and I've seen people who come to the hospital for to be helped by the doctors and to receive care from us. And I've helped them, and I've been faithful and sincere in my service to my profession for 41 years. And then all of a sudden, a trial came into his life that really have thrown him off balance, because this problem seems so big to him. Why? He cannot understand why a trial like this would come to him when he is a good man. He said, I have a grandson that I love so much. He's 3 years old, and he got sick. He was brought to the hospital where he was working. But the doctor that was caring for his grandson made a mistake in the diagnosis of the illness of the child. And because of that, and the neglect of the doctor, his grandson died. Wrongfully, it was really a mistake because of the wrong diagnosis. Kaya nagkaroon ng kapaitan ng kanyang puso. Sabi niya, marami namang masama dyan. There are many evil people in the world. Why would this happen to me? Why not to them? Then after that, a few weeks after that, his wife died of hypertension, and that added more to his sorrow. Now, he doesn't know if there is any God. He's questioning God, and his faithfulness towards his fellow man and towards God is now in a very serious question. He doesn't believe that God is like that. And why? If God is good, why would this happen to him? So perhaps sometimes we have that question. The same question that crosses our minds. Kuminsan, di nyo maiwasan na kuminsan baka may mga ganun ding mga pag-iisip ang dadaan sa ating mga puso. Pero mga kapatid, ang Panginoon ay nananatiling mabuti. The Lord is a good God, and He remains to be a good God. He said in His word, "A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent." I would like to quote from the first part of this verse. "A faithful man shall abound with blessings." Everybody says, "A faithful man shall abound with blessings." Ang isang matapat na tao ay mapupuspos ng mga pagpapala. Sabi ng Proverbs chapter 28 verse 20.
Proverbs chapter 28, verse 20. A faithful man shall abound with blessings. Mga kapatid, sa ating mga katapatan sa Kanya, tayo ay may mga karanasan sa Panginoon. When you are faithful to God, and a problem or a trial or an experience that you consider to be not so positive or a negative experience that happens to you is not really a reason for you to question the goodness of God. Siguro si Job, ganon din ang kanyang pag-iisip nang dumating sa kanya ang malaking problema sa kanyang buhay. Pero sa katapos-tapusan, bumalik ang pananampalataya ni Job. Sinabi niya, kahit patayin mo man ako, Panginoon, ako ay mananatiling maglilingkod sa iyo. Hallelujah! Though thou slay me, yet I will still trust thee. Yon ang sinabi ni Job. In spite of what happened to him, in spite of the stroke of life that happened to Job, that almost toppled him down, including his faith in God, yet in the end, Job's faith remains steadfast when he said, though thou slay me, yet I will still trust you. Ganon din sa atin, mga kapatid. Kahit anong karanasan natin sa buhay, kahit tayo matapat, pagka dumating ang kapagsubukan, huwag ninyong lagyan ng question mark ang inyong mga pag-iisip. Sabagat ang Diyos ay nananatiling mabuti sa ating buhay. At tayong matatapat, ang ating mga karanasan, karamihan, ay karanasan ng mga pagpapala na ibubuhos ng Diyos sa atin. Ano, mga kapatid, at paano makakaranas ang mga matatapat na Kristiyano ng kanyang mga mayayamang pagpapala? How do faithful Christians experience God's rich blessings in their life? If we want to expound from this, it's a very simple verse, and it's only one verse, but it deals a lot with rich Christian experience, and I can preach a whole sermon about it. Because faithfulness does pay in a Christian life. Talaga bang ang katapatan ay nagbubunga ng maganda sa ating paglilingkod sa Kanya? Ang katapatan ay nananatiling isang virtue o isang katangian ng isang anak ng Diyos na ikalulugod ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya sa panahon ng kanyang kapighatian, darating ang panahon na yon, ngunit ang Panginoon hindi siya hihiwalayan. Titingnan pa rin siya na may dalawang mata ng kaawaan at kaamuan at sasabihin, tutulungan kita sapagkat ikaw ay matapat sa akin. You know, the faithful, when they pray, they are blessed. Hallelujah. The faithful pray and they are blessed. Jesus Christ was the one who said that. He said in Matthew 21:22, and all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. Ang lahat ng bagay na hinihingi ninyo sa dalangin, manampalataya kayong tinanggap na ninyo, at yan ay inyong tatanggapin. Yan ang experience ng mga matatapat. Pagka matapat ka sa harap ng Diyos, yung hiningi mo, hindi mo pa nakikita, nandoon na. Sinabi niya yun, di ba? Pagka kayo dumalangin, maniwala kayo na ang hiningi ninyo, kahit hindi pa nyo nakita, maniwala kayong tinanggap na ninyo, at yan ay tinanggap na nga ninyo. Believe that you receive them, and you shall have them. You know, most Christians fail to pray as much as they should. They forget or simply neglect to pray.
do not neglect to pray. If you are a faithful child of God, blessings abound for you. Prayer plus faith brings miracles. The promise is that believing, you shall receive. Yan ang sikreto. Ano man ang hingin mo sa pananalangin, manampalataya ka at tatanggapin mo. Maniwala ka at tatanggapin mo. Sikreto yan ng pagpapala. Hallelujah! So if you are faithful, you don't neglect to pray. Pagka ikaw ay matapat, palagi kang nananalangin. Bakit maraming dalangin ang hindi nasasagot ng Panginoon? Sapagkat mali ang kanilang dalangin. At mali ang kanilang dinadalanginan. God is a spirit. You don't pray before a stone. You don't pray before a wooden statue. You don't pray before gold and silver. You don't pray before a wall. You know, when you talk to a dead wood, a dead stone, or a dead body, the conversation is one way. The dead one doesn't answer you. It's only to a living God that you can address your prayer. Maaari mong sabihin ang iyong dalangin sa isang buhay na Diyos. And the Bible says that God is a spirit. And when you worship Him, that is including your prayer, when you worship Him and when you pray to Him, you must pray in spirit and in truth. How do you do that? He is a spirit. That means He is everywhere at the same time. You can go into your closet, close the door behind you, kneel in your closet, and then pray to your Father in secret. And Jesus said, your Father in secret will reward you openly. Pagka ikaw ay dumalangin, pagkatapos mong dumalangin, sinabi mo lahat sa kanyang kailangan mo, mga kapatid, ay maririnig ng Diyos yun. Huwag ka manalangin sa patay. Patay na kahoy, patay na bato, patay na pader. Huwag kayong manalangin doon. Manalangin kayo sa Diyos na buhay. Hallelujah. You address your prayer to Him. Tingnan ninyo mga kapatid, pagka kayo nagpapadala ng sulat, sinong pinadadalhan ninyo ng sulat? Yung bang patay ninyong kamag-anak o yung buhay? Marami kayong kamag-anak, may address din dyan. Baka ang iba sa inyo, may address ang mga kamag-anak nyo dyan sa may Davao Memorial, sa may Matina. May pangalan din. You cannot send your letter to your dead relatives. Although they are still here with us, they are living in the cemetery, they are deposited there, you cannot address it to them because it will come back to you. Ganon din sa panalangin. You address your letter to your living relatives. Padala mo sa kanila, siguradong tatanggapin nila, tapos anong gagawin nila? Sasagutin ka. Jesus, in his time, when He was here on earth, in His physical ministry, taught about that. Sinabi niya, ang Diyos ay buhay. Tama na yung sabihin niya, Diyos ay buhay. Sapagkat ang ibig sabihin nun, lahat ng gagawin nyo ay kailangan buhay din. Tingnan nyo mga kapatid, hindi niya sinabi ng Diyos ay patay, sinabi niya, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Kaya, kailangan sa Kanya natin ibigay ang ating mga dalangin. Number 1 yun, huwag sa mga patay ninyo ibigay ang dalangin. Walang kasagutan yan. Sinabi ng Panginoon sa kasulatan niya sa Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. How can a dead God answer you? Paano ang patay na bato sasagot sa iyo? Sinabi niya, tumawag ka, sasagutin kita. Paano ka makakasagot kung ikaw ay patay? Kaya doon natin sa Kanya ibigay. Number 1 yan. Pangalawa, kailangan ang ating mga dalangin ay sabihin natin ng ayon sa ating sariling mga pamamaraan. Because prayer is talking to somebody. Prayer is addressing your words to somebody.
And much of the prayer that has been said is all requests, no? Paghihingi. Kasi meron kang problema ngayon, meron kang dapat sabihin sa Diyos. Okay ngayon, panalangin, meron ding praising yun, meron ding worship yun, meron ding papupuri, purihin ka Panginoon, ganon. Pero karamihan ng mga dalangin na ginagawa natin ay paghihingi sa Kanya dahil makapangyarihan siya. At siya ang makapangyarihan Diyos na makakatulong sa atin. Di ba ganon, mga kapatid? Okay, pagka ikaw ay humihingi, anong gagawin mo? Kailangan sabihin mo ang kailangan mo. Diretso na sa Kanya. Don't ever memorize your prayer. And then repeat them again and again. Hindi makulit ang Diyos. At hindi ganon ka-mechanical ang Diyos. Sinabi niya, before you even go to Him and say your requests, the Lord already knows what you need. Bago mo pa man sabihin sa Diyos ang kailangan mo, alam na niya ang kailangan mo. Kaya paglapit mo sa Diyos, you just go to Him and just spontaneously open your mouth and just talk to Him the way you want to talk to Him. Simply in your own words. Sa sarili mong pananalita, mga kapatid, ay gawin mo. Kailangan maging faithful ka. Sino dumadalangin dito sa Panginoon? Madalas ba kayong dumadalangin sa Kanya? Marami nagre-reklamong mga Kristiyano, sinasabi nila, Pastor, ako po ay walang katagumpayan, palagi po na itong nangyayari problema sa buhay ko, wala namang kasagutan. Paano may kasagutan? Hindi ka naman sumusulat sa Diyos. Hindi ka man humihingi sa Kanya. Gusto ba ninyong sagutin kayo? Lahat ng kailangan nyo, sabihin nyo sa Kanya. Gusto niyo bagong damit? Sabihin nyo sa Diyos. Lord, I need a new set of clothes. Lord, I need a new shoes. Lord, I need a new house. He's your Father. Ama mo siya. At sinabi niya, ang matapat ay mapupuno ng pagpapala. Hallelujah! So, katapatan lang. Katapatan lang. Ang matapat, ang ibig sabihin ng katapatan, hindi nagmimintis palagi. Kung ikaw dadalangin ngayong araw na ito, tapos nalimutan mo na naman ang Panginoon, sa next week ka na naman dadalangin, tapos kung minsan ang interval, magdadalawang linggo na, hindi ka dumadalangin sa Kanya, how do you expect God to give you, even though He knows what you need? Because the Lord loves His children. But He wants you to communicate with Him. He wants you to tell Him. Kasi may spoil ka kung hindi mo naman hinihingi, bigay ng bigay ang Diyos sa'yo. Parang ini-encourage ka ng Panginoon, kahit pasipain ko ang Panginoon, bibigyan din ako niyan. So, when He gives to you without you communicating and being faithful to Him, as if the Lord is encouraging you to do that, to be rebellious to Him, anyway, the Lord will give you what you need. I don't pray to God, but He gives me what I need. I am a spoiled brat of the Lord. I am His child. Pero ako spoiled na anak ng Diyos. Kahit hindi ako dumadalangin, tingnan nyo, binubuho sa akin. Mag-aabuso ang anak ng Diyos pagka ganon. Kaya gusto ng Diyos maging matapat kang humingi sa Kanya. Lahat ng kailangan mo, hingin mo. Pagka ikaw may exam, estudyante ka, gusto mong maging top notcher, manalangin ka. At mag-study. Sabi ng isa, Pastor, ako naman yung nag-study. Study ng study. Hindi naman dumalangin. Kaya nung exam na, nalimutan na niya lahat. Amen? Hindi binigyan ng maliwanag na kaisipan ng Diyos. Pero tingnan niyo as anak ng Diyos. Nag-study rin siya fully. Pagkatapos panahon ng exam, bago dumalangin naman siya. At pinaalala lahat sa kanya ang dapat niyang maalalahanan na kanyang pinag-aralan. Gusto ninyo ng bagong bahay? Sino gusto ng bagong bahay? Hingin ninyo sa Kanya. Tayo kagad-agad ang naiisip natin tao para malapitan, para makapagpapala sa atin. Mali po yun. Ang dapat nating lapitan ang makapangyarihan Diyos. At doon humingi ng tulong at sabihin, Panginoon, tulungan mo po ako. Etong gusto ko, dalhin mo sa dalangin. You ask in prayer, and I will tell you that God is not a dead God.
He will hear you. And He will fulfill His word. And He said, a faithful man shall abound with blessings. So gumawa ka ng paraan sa bahay mo. Make a system in your life on how to pray to God. And then follow that faithfully. If you want to pray in the morning, at noon, and at night, 3 times a day, don't miss that. Be faithful in your prayers to Him. Huwag mong imimisyon. Gusto ng Diyos, faithful ka. Is God a faithful God? If He is not a faithful God, we are not here today. If He is not a faithful God, we don't have the sun to shine to us today. Oh, why is the world dark today? Oh, maybe God slept overtime and He forgot to let the light shine. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay faithful. Walang mintes ang araw, pinasisikat sa atin araw-araw upang tayo magkaroon ng liwanag. Hallelujah! Hallelujah. We must pray more frequently. We are admonished in 1 Thessalonians 5:17 to pray without ceasing. Everybody says, pray without ceasing. Huwag kayong huminto sa inyong mga dalangin sapagkat ang kailangan natin araw-araw ay magpatuloy din tayo ng pagdalangin at paghingi sa Kanya. Before you ask anybody else, first of all, if you are a child of God, you ask God first. You go to Him first. Tell Him first about all of your needs. And then the Lord will be the one to create the atmosphere and environment for you in order for your prayers to get their own solution or to be answered. Siya nang gagawa ng paraan, siya nang hihipo ng tao at His own time. Siya ang gagawa ng paraan, tapos matatagpuan mo lang ang pagpapala, ang gaang-gaang sa buhay mo. Hallelujah! Kaya, pagka ang matapat ay nananalangin, siya ay pinagpapala. Kaya, ang matapat ay pagpapalain. The faithful focus on the promises and are blessed. Bago mo tanggapin yung mga pangako ng iba, mag-focus ka muna sa pangako ng ating Amang nasa langit. Why do you have to focus on the promises before you get blessed? Because the one who promised is a good God. And the one who promised you is not a liar. He is a God that stands by His word. Sapagkat katotohanan siya. Hindi siya maaaring magsinungaling. Siguro yung kapitbahay mo, kaibigan mo, pinakamabait, maaari pa yung magsinungaling sa iyo. Pero ang Diyos ay hindi maaaring magsinungaling sa atin. Sinabi dito sa Romans 15:4. Romans 15:4. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Ano man ang naisulat noon, ito ay sinulat para sa ating ikatututo. Some Christians are unable to appropriate God's promises because they feel excluded. But God's promises are for every individual who trusts in Him. Ang lahat ng pangako ng Diyos ay para sa mga matapat niyang mga anak na matapat na sumusunod sa Kanya. So i-focus mo yun. Kung anong kailangan mo ngayon, healing, anong sabi niya? I am the Lord that healeth thee. If you want healing, you claim that promise. I am the Lord that healeth thee. If you are lonely, you claim the promise that He is the comforter. If you need something, you claim the promise that He is your Jehovah Jireh. He can supply your every need more than you ask for. Lahat ng kailangan mo, may susupply niya. Mas sobra pa sa kailangan mo. Hallelujah! God's word assures us that promises were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Sabi niya sa Romans 15:4, lahat ng mga pangako niya ay isinulat para sa ating ikatututo na sa pamamagitan ng ating kapagpakumbabaan ay magkaroon tayo ng kasayahan at kagalakan sa mga kasulatan na magbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya doon tayo hahawak. At pagkatapos panghawakan natin yon,
ano man ang sinasabi noon, ay magiging katotohanan sa atin. Pagka tinanggap mo yung salita ng Diyos, huwag mong bibitiwan yon. Ano man ang sirkumstansya ng buhay mo, huwag bitiwan yon. When the Word of God comes to you, and you hold on to it, and be faithful in claiming it, the Word of God becomes the Word of faith. When it becomes the Word of faith, then it becomes the creative Word. That is the Word that creates. When you pronounce something, then it creates. Because that is what the Word is. That is the quality of the Word of God. Kalidad ng salita ng Diyos yan. When it remains the written Word, it does nothing to you. This is what we call the Logos. Walang magagawa sa iyo ang Logos or the written Word. But when this becomes the living Word, you receive it. Let it reside in your heart. And let it germinate in your heart. Pagkatapos magiging makapangyarihan yan. Dahil hahawakan mo eh. Hahawakan mo yan, magiging makapangyarihan yan, tapos gagawa na sa buhay mo. Ano ang sasabihin mo? Magkakaroon ng kalakasan. Tingnan niyo sa palengke, di ba maraming pagkain? Sino nang pumunta ng palengke at nakakita ng maraming pagkain doon? Pagka kayo namamalengke, maraming isda doon, di ba? Isda, sibuyas, kamatis, gulay, lahat-lahat. Namamalengke kayo, yun ang binibili nyo. Di ba ganun ang binibili natin? Pero kung mananatiling isda yun, gulay lang, nandoon na sa lamesa mo, mananatili lang ganun, may gagawin bang kabutihan sa iyo yun? Wala, di ba? Pero pagkain din yun. But that is raw. Hindi pa luto. Ito rin ang Word of God. Yan. Yan ang isda, kamatis, sibuyas. Yun nakasulat na yan. Isda, kamatis, sibuyas yan. Ingredients lahat nandito yan. Pero kailan magiging pagpapala sa iyo yan? Pagka binalatan mo, hinati-hati mo, tapos pinaghalo-halo mo, lagyan ng tubig, lagyan ng apoy, tapos mga kapatid, niluto, tapos tinikman, sasabihin, sarap ng sinigang. Hallelujah! Ganon ang ginagawa ko dito. Itong ingredients lahat ng salita ng Diyos, I am mixing it up all together. The Logos, I get it. This is the raw material, which is the Word of God that is written in this book. And then I take one part here and one part from here, and I mix all these ingredients together, and I cook it through the power of the Holy Spirit, and then let you eat it. That is when it becomes powerful in your life. Doon na magiging makapangyarihan yan. Pagka nakakain mo na, ang pagkain magiging makapangyarihan at may gagawin lamang na pagpapala sa buhay mo. Pagka yan ay nakain mo na at pumasok na sa katawan mo, pagkatapos yun ay naging ingredients noong katawan mo, pumunta sa dugo mo, nagbigay ng kalakasan sa iyo, that is when you can do powerful things through your body. It's the same thing with the Word of God. It's the same thing with the Word of God. Pagka yan ay pinaghalo-halo na natin, pagkatapos na buo na mga kapatid, at kinakain natin, ang salitang yan pinanghawakan mo, dumikit sa spiritual na katawan mo, naging parte ng katawan mo, pag lumabas sa iyo yan, makapangyarihan na yan. That becomes the Word of faith. The Word of faith means it can create. The Word of faith means it becomes the real Word of God, the living Word of God that comes out from you. And whatever you pronounce that the Word will do, it will do. The Word will do it. Gagawin lahat ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, yan ang creator. Do you know that the Word of God is the creator of everything? And when you partake of that Word, when you take of that promise and let it live in you, not as a written word anymore, but as the living Word, because you claim it as yours and you believe it, gagawa ng makapangyarihang bagay sa buhay mo yan.
Ano man ang iuutos mo sa salitang mamumutawi sa iyo, gagawin niya. Kung ang sanlibutan nagawa niya, ito pa kang mga bagay na naririto. Hallelujah! Nakikinig ba kayo mga kapatid? Ang mga salita ng Diyos ay makapangyarihan. Yung isda, pagka hindi naluluto yun, kakainin mo, magkakasakit ka pa. Pati yung ampalaya, o kaya yung ano pa man gulay dyan, kainin mo ng hindi luto yan, magkakasakit ka pa, pero pagkain din yun. Kaya pagbabasala ng Word of God, o kaya yun lang sa sarili mo, kumuha ka from the Logos, it will never do you good. But when this becomes the revealed Word, when it becomes the living Word, naunawaan mo, natanggap mo, diyan magiging makapangyarihan ang buhay mo. Hallelujah! Hallelujah! Knowing, that is when you become knowledgeable. That is when you know the Word of God na nakapagpala sa iyo. Ito maraming sulat na tinatanggap natin. Ang Word of God nagiging pagkain sa kanila. Kaya sinabi nila, Pastor, ang sarap pong makinig sa inyong pangangaral. Anong ibig na sabihin? Masarap kumain sa restaurant mo, Pastor. Maraming restaurant ngayon, pinipili-pili natin. Amen? Nagluluto lahat ng pagkain yan, papasok tayo doon at pagkatapos kakain. Pero maraming restaurant, hindi ka pagpapalain dahil hindi masarap ang luto. Pero dito, I assure you, if you come here, patatabain ng Panginoon ang kaluluwa nyo. Sabagat ang lahat ng pinakakain dito ay mga preskong salita ng Diyos. Hallelujah! Mga preskong salita ng Diyos. Kaya nalalaman na natin yon. Knowing and claiming the promises of God unlock the door to blessings and miracles galore. Lahat-lahat ng kailangan mo, nandidiyan na. Kaya lalakas ka sa iyong pananampalataya, magiging masigasig ka, at lalago ang buhay mo, at magkakaroon ka ng relationship sa buhay na Diyos. You must listen, you must read, you must remember, kaya kailangan kainin mo yan. Pag kami nangangaral na ganito, mga kapatid, ay kainin mo ang mga salita ng Diyos. Praise the Lord. Naunawaan ba ninyong sinasabi ko, mga kapatid? Pagka ang mga salitang yan pumasok na sa atin, yan ay magiging parte na ng ating spiritual na katawan. Ang pagkain kinakain mo sa physical, nagiging parte ng iyong physical na katawan. Ang mga salita ng Diyos na kinakain mo, magiging spiritual na parte ng iyong katawan na makapagpapalakas sa iyo. Hallelujah! So the faithful focus on the promises and they are blessed. They are blessed because it becomes food for them. They are blessed because the written word does not stay as the written word. It becomes the living, revealed word of God to us. Kaya nakakaunawa na tayo sa kanyang mga salita. Nalalasahan na natin ang salita ng Diyos. Nalalasahan na ba ninyong salita ng Diyos? Ano, masarap ba mga kapatid? Many Christians, they lack patience. They want things to happen at their appointed time and place. You know, you cannot do that. Because it is God that answers your prayers. So you must have patience and wait for God's own appointed time for your prayers to be answered. Huwag mong pangunahan ng Diyos. Pag sinabi mo sa Diyos, Lord, I need a house. Let the Lord at His appointed time do what you told Him to do. Amen? Lord, gusto ko ng bahay. Pabayaan mo ng Diyos. Iwan mo na yon. Huwag kang babalik-balik at kulitin mo siya, sabihin mo, akala ko yung bahay, Panginoon. Bakit wala pa? Tatalikod na ako sa iyo. Sinungaling ka pala, Panginoon. Hindi pala totoo si Pastor Kibuloy. Sabi niya, hingi kami, pagkatapos wala rin pala. Huwag kang magmadali. Pabayaan mo na yon. Hindi nalilimutan ng Panginoon yon. Hallelujah, hallelujah. Sino rito humihingi ng bagong sasakyan? Dumating na ba? Kung wala pa, huwag ninyo kung tawagin sinungaling. Patience lang. Maghintay kayo. Ang Diyos ang bahala. Kayo humihingi kayo. Tapos gusto nyo, pangunahan pa ninyo. Ngayon mo ibigay yan, ha? Wala namang utang ang Diyos sa inyo. Pabayaan ninyo siya. Humihingi lang tayo pang umuuna. Pabayaan natin kung kailan niya ibibigay sa atin. Amen?
So, anong gagawin mo? Be patient and wait for the answer. Kasi alam ng Diyos kung kailan ibibigay sa iyo yan. Hallelujah! Patience opens the door to kindness, understanding, and Christ-likeness. Kaya magtiis-tiis ka muna. Kung may hiningi ka, hindi pa dumating, pabayaan mo ang Diyos sapagkat alam niya kung kailan. Noong ako'y may sasakyan, palaging tumitirik sa daan, humingi ako sa Diyos ng sasakyan. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng bago. Mula nung ako ay humingi sa Panginoon, bigyan mo ako ng bago. It took the Lord 5 years to give me a new one. Pero hindi ako mapilit. Hindi ako mapilit. Nung binigyan ako, hindi ako nagsisi. Praise God. Kasi nakita ko mga kapatid, kung binigyan ako ng Panginoon, alam mo, humingi ako ngayon, binigyan niya ako 3 years later, tapos may sasakyan akong bago, tapos naglabasan itong mga bagong sasakyan na mas powerful pa. Siguro sabi ko, sayang, ganyan sana yung gusto ko. Bakit di ganyan ang binigay ng Panginoon sa akin? Because I lack patience. Nagmadali ako. Pero ngayon, hindi ako nagmadali. Pinabayaan ko ang Panginoon. Nung binigyan ako, top of the line pa. Hallelujah! Hallelujah! Pero noon, yung sasakyan ko, sabi ko, todo pa. Kahit anong diin ko, mga kapatid, nakalapat na yung paa ko sa flooring ng sasakyan. Sabi ng sasakyan ko, tug, 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 tug. Sabi ko, kailangan palitan ito. Pero hindi ako nagmadali. Kasi humihingi lang ako eh. Siyang magbibigay. Hallelujah! Kaya ang iba, pinipilit nila, pagkatapos binigay sa kanila, pero nagsisi rin sila. Ayaw din nila. So, be patient. When you ask from God, be patient and let Him do the work for you. At His own appointed time and at His own appointed place, the Lord is going to give it to you. And you will be happy about it. James admonished, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Sabi ng James 1:4, na maging sakdal kayo at wala na kayong hihingin pa. Lahat nasa sa inyo na. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Anong hinihingi niyo sa Panginoon ngayon? Kahit ano, hingin niyo. Sabi niya, if you ask anything, ang lahat ay magsabing anything, in my name, I will do it. But let Him do it in His own appointed time and in His own appointed place. Bayaan niyo siya, maghintay na lang kayo. Alam ng Panginoon kung kailan ibibigay sa inyo yan. Hallelujah. The faithful persevere and are blessed. Ang mga matatapat ay nagpapatuloy at sila ay pinagpapala. After you have suffered a while, the Lord will make you perfect. 1 Peter 5:10, may mga pagtitiis tayo, ngunit nagpapatuloy, kaya tayo ay pagpapalain. Dito sa cathedral na ito, sinabi ko sa inyo, may pagtitiis tayo. Sinong number 1 nagtitiis dito? Ay yung pastor. Lord, I want air conditioning in this church, Lord. You gave us a cathedral, then give us an air conditioning. Hinintay ko sa Panginoon, hinintay ko. Inuna muna niya yung Bible College, inuna muna niya maraming bagay, inuna muna niya ang telecast, inuna muna niya lahat. Siguro sabi ng Panginoon, pwede naman kayo makapagtiis dyan, kumuha muna kayo ng pamaypay. So siguro nakita ng Panginoon ngayon, tamang-tama na yung pagtitiis, pagpapawis natin, at nagpatuloy tayo. Hindi tayo sumurrender, hindi natin sinabi, hindi ako magsasamba dyan. Ang layo pa, ang init pa. Pero totoo yan. Pero nagpatuloy tayo. Nilalampasan natin ang lahat ng mga, nilalampasan natin ang lahat ng mga bahay-sambahan sa downtown na malapit sa inyo, aircon pa, at hindi pa mainit. Nilalampasan nyo and you faithfully come over here on Sunday and you pass by all of those churches that are comfortable to you and you come. This is a long ways from downtown and it is a very hot church.
it's like being in the oven. I thank God today it's a little bit cooler because it rained last night. But during hot days, summertime here, it's like being in the oven. Tapos, impake pa tayo. Parang sardinas pa. Isang galaw mo lang, papawisan ka pa. Kung minsan ang ibang nagsasamba, nalilimutan pa nilang maligo. Di magtatagal, i-aircon pa niya ito. At bibigyan pa tayo ng bonus na bagong cathedral, aircon pa rin. Praise the Lord! At ang ating kabataan dito, on Sunday, nagtitiis sila ngayon, kung minsan nasa mga cottages, o yung mga cottages nasa likod, tapos damuhan doon sa likod, pagka naghanap ang mga teachers, ang ibang bata, nandun na sa mga damuhan, nagha-hide and seek. Tapos nagtitiis sila sa may gym dyan, mga kapatid, open, nagtiis din ang mga kabataan, di ba? Pero tingnan ninyo, the faithful persevere in sufferings and pain, and they are blessed. Hallelujah! Pagka dumating ang panahon, ang kabataan natin, di na natin aalalahanin, kahit ilang libo pa sila, dadalhin sila dito, aircon pang simbahan nila. Tayo namang mga adults, nandun tayo sa Grand Cathedral, aircon din simbahan natin. Hallelujah! Hallelujah! At pagpapalain tayo ng Panginoon. Some Christians give up too quickly. When they become discouraged, they throw up their hands in despair. We should practice perseverance to keep on when the going gets tough. The tough gets going. Amen. Huwag tayo susurrender sa kahirapan. Huwag tayo susurrender maghahansap. Mahirap. Mainit. Do not throw up your hands and surrender when the going gets tough. You must get going. You persevere, and then the Lord will bless you. Because faithfulness is graded through perseverance. Ang grado mo sa faithfulness nangyayari sa pamamagitan ng pagtitiis. Pagka ikaw ay nagtitiis, sinusukat ng Diyos ang grado mo, mga kapatid, sa pagiging matapat. Ang anak ko, graduate na yan sa katapatan, sa pagtitiis. Kaya siya ay karapat-dapat na aking pagpalain. Tingnan nyo, nung kagraduate na ako sa aking sasakyan na tumitirik. Pastor, mayroon po may sakit sa ospital, pumunta ka. Sinakyan ko na yung sasakyan ko. Pagka pupunta kayo doon sa may bakery, mayroon puting kotse doon na nakatanbay. Yun ang sasakyan ko noon. Matagal kong kasama yun. Tapos sasakyan ko na yung sasakyan ko. Ang sasakyan yan, ang maganda niyan, pagka in-start mo, kahit ating gabi, i-start yan. Amen. Pagkatapos mga kapatid, pagka tumatakbo ka na, eto lang ang sakit niya. Pagka mga 2 kilometro, 3 lang natakbo, titirik na yan. Pagkatapos, itutulak. Pag tinulak, mga 3 beses, hindi umandar, maglakad ka na. Iwan mo na, hindi naandar yan. Pero pag tinulak mo, first push mo, umandar, o swerte ka. Tatakbo na yan. May tumawag sa akin, naghihingalo daw yung tao nasa ospital. Kailangan i-pray over para mabuhay. Tumirik sa gitna ng daan. Nung dumating ako, sabi nung tumawag sa akin, Pastor, patay na po. Nahuli kayo. So sabi ko sa Panginoon, bigyan mo ako ng bagong sasakyan para mabutan ko yung mga tao, hindi pa mamamatay, may dadalangin ko. And I waited, and I persevered sa kahirapan na gano'n. At tingnan nyo ngayon kung anong ginagawa ng Diyos na pagpapala sa atin. I'm just making an example of myself. I don't have any reference of any other people that I know. All I know is about the experience that I have. So, please excuse me for that. Pero eto siguro nasasabi ko sa inyo dahil ang iba sa inyo siguro nagtitiis ngayon sa inyong paglilingkod. Magtiis kayo. Keep on. Do not throw in the towel. Do not raise up your hands in despair and surrender. You just continue on. You just persevere. And the Lord has blessings in store for you. Hallelujah. Pretty soon, hindi na tayo, kakalimutan na natin ang mga panahon na namamaypay tayo dito. Baka magdi-jacket na tayo dito, lamig-lamig na. Masarap na makinig sa salita ng Diyos. Wala nang disturbo sa labas.
Hallelujah. Perseverance opens the door to dependability and strength. The Bible says He will establish you, He will strengthen you, and He will settle you. 1 Peter 5:10. Gusto ng Diyos malalakas ang mga anak niya. Paano tayong lalakas kung hindi tayo graduate sa kahirapan? Paano tayong lalakas kung hindi tayo graduate sa kahirapan? Kung hindi tayo graduate sa mga pawis? Paano natin ma-appreciate ang air conditioning? Paano natin ma-appreciate ang blessings kung hindi tayo galing sa kahirapan? Kaya tayo pinadadaan ng Diyos kahit na anak niya tayo doon. So, we can be established, we can be settled, we can be strengthened. Na pagtanggap ng pagpapala, hindi tayo ma-spoil. Tayo ay maging karapat-dapat sa mga pagpapala na ating tatanggapin. Hallelujah! Yan ay kalooban ng Diyos. So perseverance is one of the traits of a Christian that is successful in following the Lord. The faithful persevere and they are blessed. The faithful praise God and are blessed. Isa rin ito sa katangian natin. Malakas tayong pumuri. Amen? Lahat ay magsabing, great is the Lord, and greatly to be praised. And His greatness is unsearchable. Psalms chapter 145 verse 3. Most Christians fail when it comes to praising God. They are too busy coping with the stresses of life. Sila ay pagod palagi sa buhay at busy sila upang pumuri sa Panginoon. Ang mga anak ng Diyos matatapat sa pagpupuri sa Panginoon. Ano man ang panahon, ano mang oras, nagpupuri tayo. Praise enables us to handle the stresses that seem to bombard us. To praise, we must look at the positives. God is pleased when we praise Him. Panatilihin natin ang ating katapatan sa pagpupuri sa Kanya. Anong nangyayari sa buhay mo ngayon? May problema ka ba? Huwag mo munang tingnan yan. Tingnan mo kung anong magandang ginawa ng Diyos sa buhay mo sa linggong ito. Anong magandang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Tingnan mo muna. Pagkatapos purihin mo siya at sabihin, praise the Lord sa lahat ng ginawa mo sa buhay ko. Then pagkatapos, tingnan mo yung mga negative. Look at the negative side of your life. The things that are happening and you don't like them. You name them one by one. And instead of fretting, instead of complaining, why don't you kneel down? And then lift them up unto the Lord and say, Lord, these are the things that I don't want happening in my life. I lift them up to you. Help me cope with this. I don't want to be stressed over and far beyond my capacity, because you are the ones that is helping me, and I want you to help me with these problems in my life. Tapos ang Panginoon bababa at pagpapalain niya ang lahat ng pangangailangan mo. Pero unang-una, bago ka mag-complain, ay bilangin mo muna yung mga pagpapala mo. Count your blessings, name them one by one. Anong ginawa ng Diyos sa iyo? I thank God for a healthy body. I thank God for everything that God has given to me as blessings. Merong isang istorya na merong isang tao, reklamo ng reklamo dahil wala siyang bagong sapatos. Nung siya naglalakad sa kanto, mga kapatid, nakakita siya ng taong walang paa. Ngunit ang saya-saya. Nang umuwi siya, sinabi niya, salamat Panginoon, kahit wala akong sapatos, may dalawa pa akong paa. Hallelujah! Hallelujah! Pasalamatan mo ang Panginoon sa dalawang paa mo, sa dalawang kamay mo, sa dalawang mata mo, sa dalawang tenga mo. Amen! Pasalamatan mo ang Panginoon sa mata mong dalawa na nakakakita. Pasalamatan mo sa dalawang tenga mo, sa dalawang kamay mo. Amen! Huwag niyong kalimutan, pasalamatan siya sa lahat ng binigay niya sa buhay mo. Thank God for nice children. Thank God for a beautiful house. Thank God for whatever He gives to you as blessings. Kahit pinakamaliit, pasalamatan mo siya. Thank Him for food on your table every day. Thank Him for being able to send your children to school. Thank God for the protection that He provides for your family every day. Thank Him for everything that He has supplied in your life. Hallelujah! Yun ang positibo. Pasalamatan mo siya. Thank God for having an anointed pastor. Thank Him for having a very handsome pastor. Hallelujah! Pagka hindi niyo pinasalamatan na may pogi kayong pastor, baka bigyan kayo ng pangit. Maghanap kayo ng bago dyan.
Pasalamatan ninyo, may pastor kayong may paninindigan. Kasi kung di nyo pasasalamatan yan, baka baklang ibigay sa inyo. So when we praise Him, the Lord is pleased. Praise enables us to handle the stress that bombards us every day. And we are able to look at life in the positive way. God is pleased when we praise Him. Pasalamatan natin siya, purihin natin siya, walang humpay ang ating pagpupurit, pagpapasalamat sa Kanya. The faithful do this and they are blessed. The Bible says, ang matapat ay pagpapalain. Katapatan ang sekreto ng pagpapala. Pagpalain kayo ng Panginoon, hallelujah. Kayong nasa harap ninyong TV, pagpalain kayo ng Panginoon, amang banal, ipasok po ninyo ang espiritu ng katapatan sa aming mga puso. Huwag po ninyong hayaang ang mga trials at ang mga temptasyon ng buhay ang siyang makapagpasurrender sa amin. Kundi ito ang maging daan upang kami ay lalong tumungtong sa matataas na karanasan kasama ninyo, O Diyos, sapagat sinabi ninyo sa inyong mga salita na ang banal at ang matapat ay pagpapalain. So sa lahat ng kanyang ginagawang katapatan ngayon, pagpalain ka ng Diyos, anak ng Diyos. Yung karamdaman mo, pinagaling na yan. Yung lahat ng mga problema mo na ibinigay mo sa Kanya, huwag mo nang alalahanin yan. Sapagkat nasa kamay na ng Diyos yan. Hintayin mo na lang kung kailan ang kasagutan at yan ay darating sa buhay mo. Pagpalain ka ng ating buhay na Diyos. Palakpakan natin siya, mga kapatid.